Nagising muli si Agatha, at ang silid ay walang tao. Iniunat niya ang kanyang mga daliri at napansin na halos bumalik na ang kanyang lakas. Nang tawagin niya ang kanyang mahika, isang biglaang lamig ang damaloy mula sa kanyang mga daliri. Lumapit siya sa bintana at iniangat ang isang sulok ng kurtina. Ang labas ay lubos na madilim. Nang buksan niya ang bintana, ang malamig na hangin ay agad na sumanib sa silid. Iniisip niya ang mga sinabi ni Roland ngayong araw, nagtataka kung anong mga pagbabago ang naganap. Biglang, isang boses mula sa likod ang nagtanong kung siya ay nilalamig. Nabigla si Agatha at bumaling upang makita ang isang babaeng nakaupo sa gilid ng kama. Tiningnan ni Agatha ang pintuan, ito'y nakasara, at hindi niya narinig ang anumang mga yabag. Ipinakilala ni Nightingale ang sarili. Nagtanong si Agatha kung si Nightingale ay isa ring mataas na uri na mangkukulam. Nag-isip si Nightingale ng sandali at naintindihan na si Agatha ay nagtatanong kung siya ba ay naka-evolve na ang kanyang mga kakayahan. Nagkibit-balikat si Nightingale at sinabing hindi siya kasing talino ni Anna. Ang mga formula at teorya sa mga libro ay nagpapagulo ng kanyang ulo. Nagulat si Agatha. Ang bawat salita ay nauunawaan niya, ngunit kapag pinagsama-sama, wala itong saysay. Naalala niya ang mga salita ng prinsipe, at tinanong niya si Nightingale kung maaari niyang makita ang libro. Ngumiti si Nightingale at sinabi kay Agatha na maaari niya itong makita kung siya ay sasali sa unyon ng mga mangkukulam at magsisilbi sa kanyang kamahalan. Nanlaki ang mga mata ni Agatha at sinabi, paano posible na magsilbi sa isang karaniwang kamahalan? Naging mausisa si Nightingale kung bakit ito ang naging conclusion ni Agatha. Muling sinabi ni Agatha na siya ay minsang itinuturing na kakaiba dahil sa banal na lungsod ng Tekira. Karamihan sa mga mangkukulam ay itinuturing lamang ang mga karaniwang tao bilang mababang uri ng mga alipin o kaya'y mga kasangkapan para sa reproduksyon. Bagaman hindi ganoon ang tingin ni Agatha, naniniwala pa rin siyang hanggal ang mga karaniwang tao, ngunit sa pamamagitan ng edukasyon, sila ay maaaring magbago. Tinuruan niya silang matuto at mag-isip, at ipinasa ang kanyang mga gawain sa mga karaniwang tao. Gayunpaman, ang ideya na kikilalanin ng mga mangkukulam ng federasyon ng isang simpleng tao bilang kanilang pinuno ay masyadong baliw para sa kanya. Nagkibit-balikat si Nightingale at sinabi na hindi sila itinuturing ng kanyang kamahalan bilang mga alipin. Ang totoo, tinanggap sila ng kanyang kamahalan, pinayagan silang magsanay ng kanilang mahika at umunlad sa mga bagong kapangyarihan, at pinayagan ang lahat na mamuhay ng payapa kasama ang mga mamamayan. Magkasama nilang itinayo ang lungsod at nilabanan ang kanilang mga kaaway, hindi sumang-ayon si Agatha na napatunayan ng nabigo ang modelong ito. Noong unang banal na digmaan 900 taon na ang nakalipas, magkasamang pinamahalaan ng mga tao at mangkukulam ang mundo ngunit lubos na natalo sa pag-atake ng mga demonyo. Ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Nightingale, at tinuwanan siya ni Agatha sa kanilang kakulangan ng kaalaman tungkol sa mga demonyo. Binalaan niya na ang ikatlong banal na digmaan ay malapit na, at wala nang natitirang ligtas na lugar sa mundo. Naniniwala si Agatha na dapat muling itayo ang federasyon, dapat magkaisa ang mga mangkukulam, at gamit ang sinasabing posibilidad ng mas mataas na pagkamulat sa pamamagitan ng kaalaman, labanan ang mga demonyo. Hindi tumugon si Nightingale sa mga sinabi ni Agatha, ngunit patuloy na nagtanong kung bakit ganoon ang kanyang iniisip. Nang magsisimula ng magsalita si Agatha, pinutol siya ni Nightingale. Hindi maintindihan ni Nightingale kung bakit hindi kayang bitawan ni Agatha ang mga konsepto mula. Mahigit 400 taon na ang nakalipas. Binanggit din ng kanyang kamahalan na ang mga karaniwang tao ay maaaring talunin ng mga demonyo, hindi lamang ang mga mangkukulam. Nais ng kanyang kamahalan na pag-isahin ang bawat karaniwang tao sa kontinente. Magsasalita na sana si Agatha upang pabulaanan ang kalokohang iyon, ngunit lumapit si Nightingale kay Agatha, hinihiling na ibaba niya ang kanyang depensa at bitawan ang kanyang kayabangan, at pagkatapos ay kumpirmahin ito gamit ang kanyang sariling mga mata. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan ni Agatha ay tumagal ng ilang sandali. Naramdaman niyang hindi siya gusto ni Nightingale. Maraming mangkukulam mula sa Exploration Society ang madalas siyang tingnan sa parehong paraan, dahil lamang sa pag-empleyo niya ng isang grupo ng mga karaniwang tao bilang mga katulong. Hindi niya maintindihan kung bakit si Nightingale, na hindi siya gusto, ay lalapit pa sa kanya.
Sinabi lamang ni Nightingale na kung kayang bitawan ni Agatha ang kanyang kayabangan at tretuhin ang kanyang kamahalan ng normal, hindi siya magagalit sa kanya. Pansamantala siyang huminto, inayos ang kanyang buhok, at sinabi kay Agatha na sinabi ng kanyang kamahalan na ayaw niyang makitang maiwan muli si Agatha ng panahon. Sa banal na lungsod, nakaupo si Oberlin sa trono, tinatitigan si Min na nakaluhod sa lupa. Naging mahina na ang boses ni Oberlin. Tumindig si Min at nakita ang kanyang kulubot na mukha. Sa kanyang mukha at pagod, tiningnan ni Oberlin si Min, alam niyang malapit na ang kanyang oras. Tinawag niya si Min ngayong araw upang ipasa ang posisyon ng papa sa kanya. Nais magsalita ni Min, ngunit siya ay pinutol. Tinulungan ng mga bantay na naglilingkod sa papa na iangat siya sa isang trolley. Sinundan ni Min ang papa at pumasok sa ilalim ng katedral. Hiningi ni Oberlin kay Min na ipagpatuloy ang pagtulak sa kanya. Hinawakan ni Min ang hawakan at itinulak ang papa papasok sa pintong kahoy. Muling nagsara ang pintong kahoy sa kanilang likuran, na nag-iwan lamang ng banayad na liwanag. Nakita ni Min ang mga dilaw na kristal sa silid. Sa tabi ng mga kristal ay nakasabit ang iba't ibang mga larawan at hindi nagtagal ay dumating sila sa larawan ni Oberlin. Nakilala ni Min na ang lahat ng mga larawang ito ay mga naunang papa. Habang nakikinig si Min sa buod ni Oberlin habang tinitingnan ang mga larawan, isang kakaibang kaba ang namutawi sa kanyang puso. Ang mga tao sa mga painting ay sobrang makatotohanan. Habang naglalakad sila sa gitna ng pasilyo, biglang napansin ni Min na ang mga karakter sa mga painting ay naging mga babae. Iba-iba ang kanilang mga mukha at pananamit, ngunit silang lahat ay labis na maganda. Sa tapat ng gitnang pasilyo ng bulwagan ay isang buong katawan na larawan na sumasakop sa buong pader. Nakabitin ito sa likod ng lamesang panalangin, napapalibutan ng mga nagniningning na kristal. Nang tumuon ang kanyang tingin sa painting, naramdaman niyang tumalon ang kanyang puso. Nahihirapan si Min na ilarawan ang babae sa painting. Ang kanyang pulang buhok ay parang naglalagablab na apoy, at ang malamig na liwanag sa kanyang kamay ay hindi mapigil. Nakatayo siyang may hawak na espada, bahagyang nakataas ang kanyang kilay, at ang kanyang mga mata ay nakatingin pababa. Nagpumilit na ilingon ni Min ang kanyang ulo, ngunit napansin niyang nakaluhod na si Oberlin. Yumuko si Oberlin at nagsabi, siya ang unang papa, ang dakila, si Alice. Tumalon ang puso ni Min. Ang kanyang mga naunang hula ay totoo pala. Ang mga unang larawan ng mga papa ay pawang mga mangkukulam. Hindi niya maintindihan kung bakit ang tagapagtatag ng simbahan ay isang mangkukulam. Hindi rin ito alam ni Oberlin. Hindi niya ito masagot, ngunit hiniling kay Min na yumuko. Matapos makumplito ni Min ang seremonya, tinulungan niya si Oberlin pabalik sa trolley. Tinawag ni Oberlin ang pangalan ni Zero at hiniling na dalhin si Min sa isa pang silid. Nalito si Min, nagtatanong kung paano naroon ang mga mangkukulam. Pumunta si Zero sa mesa ng dasalan, at kumislap ang mahiwagang liwanag. Pagkatapos, kinuha niya ang isang kwintas mula sa leeg ng papa at binuksan ang pinto sa likod nito. Sinundan ni Min si Zero papasok sa silid. Habang pinagmamasdan ni Min ang iba't ibang bastos na kilos ni Zero, naisip niyang kapag siya na ang may kontrol sa simbahan, tiyak na paiintindihin niya kay Zero ang mga patakaran na dapat niyang sundin. Itinaas ni Zero ang isang nakatagong panel sa dingding, ipinatong ang kanyang kamay sa mahiwagang bato, at naupo si Min. Sinabi ni Zero na ito ang unang beses na na-activate niya ang bagay na ito. Huminga ng malalim si Min, at ang kanyang paligid ay nabalot ng dilim. Biglang muling nagliwanag ang lupa. Hindi makapaniwala si Min nang isa-isang lumitaw ang mga tila totoong anyo ng mga babaeng nakikita niya. Sila ay nakasuot ng magagarang balabal, nakaupo sa paligid ng mahabang mesa, at sa ulo ng mesa ay naroon ang unang papa, si Alice. Iniulat ng mangkukulam sa tabi niya na matagumpay ang eksperimento ng Army ng God's Punishment. Alam ng ilan na ang ganitong mga eksperimento ay magdudulot ng pagkawala ng buhay ng mga mangkukulam kaya't nagdududa sila, samantalang ang iba ay walang pakialam. Di nagtagal, nagsimula ng magtalo ang magkabilang panig. Mahina ang pagkakasabi ni Alice. Kahit mahina ang boses niya, biglang tumahimik ang lahat. Sinabi ni Acres na hindi kayang talunin ng mga tao ang mga demonyo. Wala silang magagawa kundi maghintay para sa susunod na pagsalakay ng mga demonyo,
O maaari silang maghulog ng huling taya at ilagay ang pag-asa sa army ng God's punishment. Tinanong niya ang mangkukulam na naroon kung pipiliin nilang sumuko o magpursige ng todo-todo. Matalim ang tingin ni Min sa ilusyon at ang pagkagulat sa kanyang puso ay hindi maipaliwanag. Sa wakas, nalaman niya ang totoong kasaysayan. Ang seremonya ng pagbabagong loob ng army ng God's punishment ay talagang inimbento ng mga mangkukulam. Upang talunin ang mga demonyo, hindi sila nag-atubiling isakripisyo ang kanilang mga kauri. Walang sumuko. Ang mga mangkukulam na nagdududa ay malakas na hinampas ang mesa. Sinabi ng mangkukulam sa tabi niya. Sinabi ni Alice na gaano man karaming mga mangkukulam ang masakripisyo sa seremonya. Laging lilito ang mga bagong mangkukulam para palitan sila. Mas marami ang tao, mas marami ang mangkukulam. Nang tanungin kung kayang talagang talunin ng army ng God's punishment ang mga demonyo. Si Alice ay hindi alam ang sagot. Ngunit ang estilo ni Alice ay kahit na may kaunting posibilidad, gagawin niya ang lahat ng makakaya. Lahat ay tumayo at nagbigay galang kay Alice. Ang susunod na hakbang ay kumbonsihin ang iba pang mga miyembro ng federasyon. Isang matandang mangkukulam ang nagsabi na maraming mangkukulam ang hindi papayag. Kung nais nilang isagawa ang pagbabagong loob ng army ng God's punishment ng walang pagtutol. Hindi maaaring mamalagi bilang pribilehiyo ang mga mangkukulam sa lahat. Dapat buwagin ang federasyon, at ang lahat ng nangyari sa nakaraan ay kailangang ilibing ng tuluyan. Agad na naglaho ang imahe, at bumalik sa realidad si Min. Lumapit si Zero, at hiningi ni Min na buksan niya ang pinto. Lumabas sila mula sa lihim na silid. Pauurong na lumabas si Min mula sa ilusyon. Matagal bago siya tuluyang huminga ng normal. At sa wakas nalaman niya ang pinagmulan ng simbahan. Sa huli, pinamunuan ni Alice ang kanyang mga mangkukulam upang talunin ang mga mangkukulam mula sa dalawa pang lungsod at nagtagumpay, nagtayo ng mga bagong batas. Hindi na ang mga mangkukulam ang mga taong pinili sa lahat. Ngunit ang mga masasama na natukso at bumagsak dahil sa mga demonyo. Namatay si Alice kasama ang isa pang nakatataas na mangkukulam, hindi nagtagal matapos. May tayo ang simbahan, at ang ikalawang papa ang nagmana ng kanyang kalooban hanggang sa mapailalim ang lahat ng iba pang mga pangkat. Ang mga ordinaryong tao na hindi nais makilahok sa digmaan ng mga mangkukulam ay nagtatag ng mga pamayanan sa iba't ibang lugar. Nakalaunan ay bumuo ng sibilisasyon bilang apat na pangunahing kaharian na kilala ngayon. Ang digmaan ng mga mangkukulam ay nagdulot ng malalaking pagkasira ng buhay, kaya't hindi nila nagawang pag-isahin ang kontinente. Sinabi ni Oberlin na namatay si Alice ng masyadong maaga. Ang matalik na kaibigan ni Alice na si Natalia ay hindi tinanggap ang plano ni Alice. At ayon sa libro ng kasaysayan, inatake niya si Alice sa isang pagpupulong. Ngunit sa huli, namatay ang dalawa ng magkasama. Kung nabuhay si Alice, maaaring natapos ang digmaan ng mga mangkukulam 50 taon ng mas maaga. At ang lahat ng mga mangkukulam ay isasama upang pag-isahin ang kontinente sa panahong iyon. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, nagtanong si Min. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mga naunang papa ay lahat mga mangkukulam. Ngunit kalaunan ay naging mga ordinaryong tao. Pinaalis muna ni Oberlin si Zero sa silid. Pagkatapos niyang paalisin si Zero, sandaling nanahimik si Oberlin. Dahan-dahan niyang sinabi, na para muling makuha ang kaluwalhatian ng mga mangkukulam matapos talunin ang demonyo. Idinikta ni Alice na tanging ang mga transcendent na mangkukulam lamang ang dapat umakyat sa trono. Ngunit ang mga transcendent na mangkukulam ay sobrang bihira, at sa paglipas ng panahon. Ang ilang kapansin-pansing karaniwang mangkukulam ay pumalit bilang papa. Sa takot na baka isang araw ay maranasan nila ang paghihiganti mula sa mga naaapi na mangkukulam. Direktang inagaw ng mortal na arsobispo ang posisyon. May sensinang sinabi ni Oberlin kay Min na ang lihim na ito ay dapat itago sa kanyang puso. Tungkol naman sa ibang bahagi ng kasaysayan, malalaman ni Min ang mga ito sa isang illusion chamber. Sinabi ni Oberlin na kahit magpasya si Min na bitawan ang posisyon ng papa, maaaring maging mabuting desisyon din ito. Hindi lubos na naunawaan ni Min ang bigat ng mga salita ni Oberlin. Ngunit napansin niyang humihina ang hininga ni Oberlin, dahan-dahang pamipikit ang kanyang mga mata. Sa mga huling sandali, naisip ni Min na narinig niya ang isang paghingi ng tawad. Isang pabulong na, patawad.
Sa bayang nasa hangganan, nagbihis si Agatha at pagkatapos ng agahan, sinamahan si Wendy papunta sa opisina ni Roland. Unang kinumusta ni Roland si Agatha at tinanong kung ano ang pakiramdam niya tungkol sa agahan. Imbes na agad sumagot, pinagmasdan muna ni Agatha ang prinsipe. Sa kauna-unahang pagkakataon, natagpuan niyang hindi niya mabasa ang isang simpleng mortal. Iminungkahi ni Roland na maaaring maglibot si Agatha sa bayan kasama si Nightingale, o magtanong kay Skrull tungkol sa mga librong nais niyang basahin. Umiling si Agatha, walang interes sa mga inaalok. Ang tanging gusto niyang malaman ay kung paano balak patunayan ni Roland na kaya ng mga karaniwang tao na talunin ang demonyo. Sinabi ni Roland, bukod sa mabibigat na industriya, mahalaga rin ang magaan na industriya at ang kabuhayan ng mga tao. Hindi niya maintindihan kung bakit interesado si Agatha sa mga kanyan. Napasimangot si Agatha, muli siyang nakaharap sa mga hindi pamilyar na termino. Natawa si Roland, hindi nagbigay ng paliwanag, at sinabi na ipapakita niya kay Agatha ang mga pinakabagong armas sa hapon. Gusto ni Roland tanungin tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa banal na lungsod ng Tekira. Mula 450 taon na ang nakalipas, tulad ng kanilang mga kinakain. Nagulat si Agatha sa tanong na iyon. Hindi inaasahang magiging interesado siya sa ganoong mga bagay. Ipinaliwanag niyang hindi niya pinapansin ang kinakain ng mga karaniwang tao. Tungkol naman sa mga gwardya at mga tagapaglingkod sa kanyang tore, sila ay binibigyan ng 3 beses na pagkain sa isang araw. Maliban sa buwan ng mga demonyo, sila ay nakakakain ng karne 1 beses sa 1 linggo. Nang sumapit ang usapin tungkol sa sahod, sinabi ni Agatha, ang mga mortal na naglilingkod sa kanya ay inilalaan ang kanilang buhay para sa kanya. Kapalit nito, binibigyan niya sila ng tirahan at pagkain, at ipinamamana ang kanyang kaalaman. Nararamdaman niyang hindi na kailangan pang bigyan ng karagdagang sahod ang mga mortal. Lalo pang tumindi ang kuryosidad ni Roland habang siya'y nakikinig. Matapos ang mga paunang katanungan, tinanong niya tungkol sa kaalaman ni Agatha ukol sa magic power at magic stones. Ipinaliwanag ni Agatha na, ang magic stones ay nagmula sa God Punishment Stones. Gayunpaman, ang kanilang pananaliksik ukol dito ay kumuha ng napakaraming oras at pagsisikap. Upang makakuha ng higit pang kaalaman, kailangang ipagpalit ito ni Roland sa kaalaman, na makapagpapataas ng tsansa ng pagkamulat ng isang mangkukulam. Pumayag si Roland. Ipinakita ni Tilly kay Agatha ang kanyang lumilipad na magic stone, at tinanong kung bakit nila piniling maglakad kahit may access sila sa mga batong iyon. Ipinaliwanag ni Agatha na kahit na naiintindihan nila ang magic power at magic stones, hindi nila kayang gawin ang mga bato. Idinagdag pa niya na ang mga bato ay nilikha ng mga demonyo. Sa loob ng uri ng mga demonyo, may isang kakaibang uri na tinatawag nilang Chaos Beast. Kapag nilamon ng mga nilalang na ito ang isang God Punishment Stone, nakakagawa sila ng iba't ibang magic stones. Minsan na silang nakahuli ng isang buhay. Bagaman patuloy itong gumagawa ng magic stones, hindi nila alam kung paano ito alagaan ng maayos. At namatay ang Chaos Beast pagkalipas lamang ng 6 na buwan. Ang karaniwang mga demonyo, gumagamit din ng magic stone sa labanan, paliwanag ni Agatha. Ang uri ng batong hawak ni Tilly ay malamang nagmula sa isa sa mga mas makapangyarihang pinuno ng demonyo. Nang tanungin ni Roland kung palagi bang mayroon ang mga demonyo ng mga batong iyon, pumikit si Agatha, sinabing kung totoo ang sinasabi ni Roland. Matagal nang nalipol ang sangkatauhan. Noong unang banal na digmaan ng karamihan sa mga demonyo ay hindi gumagamit ng magic stones. Nagtitiwala sila sa kanilang napakalaking lakas, nagsuot ng mabibigat na bakal na baluti, at sinalakay ang mga lungsod ng tao gamit ang mga sibat na bakal. Ito ay mahusay na nakatala sa mga kasaysayan. Ang digmaan ay nagtagal ng mga siglo. Sa huli, natalo ang mga tao at umatras sa mga kapatagan. Sa panahon ng ikalawang banal na digmaan, malaki ang pagbabago ng taktika ng mga demonyo. Ang digmaan na iyon ay nagtagal lamang ng 35 taon, bago sila ganap na natalo. Pangunahing sanhi ng malaking pagkakaiba sa bilang. Tungkol naman sa kung paano nagparami ang mga demonyo, inamin ni Agatha na hindi niya alam. Gayunpaman, alam niya na ang mga demonyo ay hindi makakaligtas sa labas ng Red Mist. Ang mga lumilipad at iba pang mga hayop ng mga demonyo,
ay hindi nangangailangan ng mist na ito para mabuhay. Nang ipakita sa kanya ni Roland ang isang larawan. Matapos marinig ang kanilang encuentro, nakilala ni Agatha ang presensya ng mga demonyo sa kagubatan. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananibik. Sinabing ang mga ito ay mga mabababang stone towers. Sila ay mga aparato upang gumawa at mag-imbak ng red mist. Gusto niyang salakayin ang kampo ng demonyo. Nang marinig ang mungkahi na magsagawa ng isang open-sibong atake laban sa mga demonyo. Huminga ng malalim ang mga mangkukulam sa gulat. Sinabi ni Agatha, kung may mga watcher demons na nagbabantay, tiyak na may chaos beast sa loob ng kampo. Kung may isang maliit na outpost sa ganitong liblib na lugar, nakahimpil sa pagitan ng mga bundok at dagat, hindi magpapatrol ng bihirang mataas na ranggong mga demonyo para protektahan ang bundok. Naalala ni Roland ang labis na nakakasirang katangian ng red mist. Ipinaliwanag ni Agatha, ang red mist ay epektibo lamang laban sa mga mangkukulam. Ang mga karaniwang tao, hayop, at halaman ay maaaring mabuhay sa ilalim nito. At ang apoy ay maaaring pabilisin ang pagkalat nito. Diretsahang sinabi ni Agatha, ito ay maaaring isang pagkakataon para kay Roland. Upang ipakita sa kanya ng harapan kung paano maaaring manalo ang mga mortal laban sa mga demonyo. Itinuro niya si Tilly, iminungkahi niyang gamitin ni Roland ang mga lumilipad na mangkukulam para guluhin ang mga lumilipad na halimaw. Napatawa si Roland, umiling, at sinabi sa kanya na ang huling pagsisiyasat ay hindi isinagawa ng mga lumilipad na mangkukulam, kundi ng isang hot air balloon. Ang sasakyang ito ay maaari lamang magdala ng mga 10 tao at hindi angkop para sa pagdala ng mga sundalo. Bukod dito, hindi ganap na sigurado ang plano ni Agatha. Hindi nila alam ang bilang ng mga kalaban na kakaharapin, at ayaw niyang makakita ng mga pagkasawi. Isang alon ng inis ang sumiklab kay Agatha. Naisip niya paano magkakaroon ng perpektong plano sa pakikipaglaban sa mga demonyo. Paano walang magiging mga pagkasawi? Walang duda na nililinlang siya ng prinsipe. Tanging ang isang taong hindi pa nararanasan ang kalupitan ng digmaan ang masyadong mag-aalala sa buhay at kamatayan ng kanilang mga tropa. Bagaman nadama niya ang pagkadismaya, nagawa ni Agatha na pigilan ang kanyang damdamin. Naisip niyang itago muna ang kanyang mga naiisip, at hintayin na lamang pagkatapos makita ang mga bagong armas. Subalit, ang kanyang tiwala kay Roland ay lubos nang nabawasan, at wala na siyang gaanong inaasahan sa mga bagong armas. Isang prinsipe na kilala lamang ang digmaan mula sa mga aklat, isang pangkat ng mga sumusuportang mangkukulam, at mga mahihinang tao, paano nila matatalo ang mga demonyo? Dahan-dahan siyang naupo, nang tanungin kung bakit nila tinawag na banal na digmaan ang digmaan laban sa mga demonyong mananalakay, sumagot si Agatha ng isang pahiwatig. Hindi na ilahad ng mga tala ang dahilan sa pangalan ng digmaan, ngunit iyon ang tawag ng lahat. Pagkatapos ay ipinahayag niyang ang mga demonyo ay dumating sa pamamagitan ng mga batong tarangkahan. Tinatawag ding mga tarangkahan ng impyerno, umaangat ito mula sa kailaliman ng lupa. Ayon sa mga tala, tuwing bumababa ang dugong pulang buwan, bumubukas ang mga tarangkahan ng impyerno. Sa anumang kaso, ang mga batong tarangkahan ay nagbubukas isang beses bawat ilang siglo. Pumalakpak si Roland, hinihikayat ang lahat na manatiling positibo. Ngayon, mayroon na silang pangkalahatang kaalaman tungkol sa mga demonyo. Binuksan niya ang pinto ng opisina, at iminungkahi na magpahinga muna sila at magtanghalian. Isang pagbagso ng galit ang sumiklab sa puso ni Agatha habang madiin niyang hiniwa ang karne sa kanyang plato. Lubha siyang nadismaya sa marangyang pamumuhay ng prinsipe, na nagpapakasasa sa masarap na pagkain kahit sa panahon ng digmaan. Lalo lamang nitong pinatindi ang kanyang galit. Isang halong pagkamuhi sa kanyang kawalan ng kakayahang labanan ang tukso ng masarap na pagkain at galit kay Roland. Nang makita niyang umalis si Roland ng mag-isa matapos kumain, ipinaliwanag ni Wendy, ang kanyang kamahalan ay nagpapahinga tuwing hapon, karaniwan na niyang ginagawa ito. Lagi niyang sinasabi na ang pangangalaga sa kalusugan ay mahalaga at kailangan ng sapat na pahinga. Lalong nagalit si Agatha, iniisip na iyon ay isang dahilan lamang para sa katamaran. Hindi maintindihan ni Agatha kung bakit lahat ng mga mangkukulam dito ay may ganap na tiwala sa prinsipe. Totoo ba talagang naniniwala sila na kaya niyang talunin ang mga demonyo at ang tinatawag na simbahan? Mahinahon na sumagot si Wendy na hindi siya tiyak sa iniisip ng iba pang mga kapatid,
ngunit naniniwala siya sa kanyang kamahalan. Dahil si Roland ay nagagawa ang mga bagay na hindi kayang isipin ng iba. Naalala ni Wendy kung paano iniligtas ni Roland ang mga mangkukulam, nagtatag ng bayan kung saan magkakasamang namumuhay ang mga mangkukulam at karaniwang tao, pinangunahan ang mga tao laban sa mga demonyong hayop, at natalo pa ang isang duke na mas malaki ang teritoryo kaysa sa kanya, at pati na ang hukbo ni Timothy. Pinabulaanan ni Agatha, sinasabing ang mga ito ay simpleng labanan lamang ng mga mortal, hindi gaya sa mga Judgment Army at sa mga demonyo. Umiling si Wendy ng marahan, hindi lang yun. Si Roland ang nagturo ng kaalaman at mga ideal na nagpabago sa kakayahan ng apat na kapatid na mangkukulam. Si Roland ay hindi lang lumikha ng mga makapangyarihang makina, kundi pati mga armas na nagbibigay kakayahan sa mga ordinaryong tao at mangkukulam na labanan kahit ang mga kakaibang mangkukulam. At habang naglalahad ng mga himala araw-araw sa paligid ni Wendy, kumikislap ang kanyang mga mata, may saya, ngunit ang kanyang boses ay puno ng paniniwala. Naniniwala ako na balang araw, magiging hari si Roland ng Grey Castle, at pamumunuan niya tayo patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Matapos umalis si Wendy, matagal na nag-isip si Agatha hanggang sa dumating si Nightingale sa pintuan, inanyayahan siya upang masaksihan ang pagsubok ng isang bagong sandata. Nakita si Prinsipe Roland, na mukhang inaantok at naghihikab, biglang nagkaroon si Agatha ng kagustuhang buhusan siya ng malamig na tubig upang gisingin siya. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Habang sila'y umaalis ng kastilyo, ito ang unang beses na nakita niya ang buong tanawin ng bayan sa liwanag ng araw. Ang bayan ay napakaayos, mas maayos pa kaysa sa loob ng lungsod ng Tekira. Ngunit para kay Agatha, isa lamang itong maliit na bayan, kaya agad niya itong minaliit at huminga ng malalim. Tinanong niya si Nightingale, ilan ang mga tao dito? Nag-isip si Nightingale saglit at sinabing, dati ay 2,000, ngunit ngayon ay halos 30,000 na. Unang narinig ni Agatha ang 2,000 at inakala niyang iyon ang bilang na gagamitin ni Roland para labanan ang mga demonyo. Ngunit nang marinig ang bilang na tumaas sa 30,000, napadilat ang kanyang mga mata sa gulat. Paano magkakasya ang 30,000 tao sa ganitong kaliit na lugar? Naalala ni Agatha na noong lumagpas ang populasyon ng banal na lungsod sa isang tiyak na bilang, ang mga pangangailangan ng lungsod ay dumami. Una ay ang biglaang pagtaas ng pangangailangan sa pagkain at tubig, kasunod ang paglaki ng mga squatter at pagkasira ng pampublikong kaayusan. Dahil sa kanyang karanasan, alam niya ang mga hamon ng pagpapalawak ng populasyon ng isang lungsod. Inisip niyang baka nililin lang siya ni Nightingale at nagpa siya na humingi ng paglilinaw kay Wendy mamaya. Habang naglalakad sa mga abalang kalye, sinundan ni Agatha ang prinsipe at ang iba pa upang umakyat sa isang bahagi ng pader ng bayan na gawa sa putik. Lalo lamang lumalim ang kanyang pagkadismaya. Nagbigay galang ang mga sundalo kay Roland, at habang naglalakad sila sa kahabaan ng pader, nakita na ni Agatha ang pakay ng kanilang pagsubok. Ang disenyo ng sandata ay kakaiba, isang mahaba, metalikong silindro. Bukod sa nakafix na stand, mayroong dalawang mas maiikling tubo na nakakabit sa itaas at ibaba ng katawan nito. Hindi niya maisip kung paano ito gagamitin upang umatake sa mga kalaban. Ipinahayag ni Roland, ito ang pinakabagong sandata ng Border Town, ang sagisag ng katarungan at kaluwalhatian, ang 152mm Fortress Standard Cannon. Hindi mapigil ang kumunot ang noo ni Agatha. Katarungan at kaluwalhatian. Fortress Standard. Ang mga terminong ito ay tila katawa-tawa. Ang mga sumunod na paliwanag ay tila puno ng walang kwentang mga salita. Mga pilit na binuong mga termino. Ito ba talaga ang maalam na prinsipe na binanggit ni Wendy, na lubos na pinagkakatiwalaan ng mga mangkukulam? Pagkatapos ng kanyang talumpati, si Nightingale lamang ang pumalakpak, na pansamantalang nagdulot ng alanganin sa paligid. Si Roland ay nag-clear ng kanyang lalamunan at sinenyasan si Axe na simulan ang pagsubok ng pagpapaputok. Matingkad ang pagtutok ni Agatha, hindi siya nagpabihis sa kahit isang galaw. Nagbigay ng senadorya si Roland sa lahat na takpan ng kanilang mga tainga. Bago pa man magtanong si Agatha kung bakit, isang malakas na pagsabog ang narinig sa tabi niya. Tumunog ang kanyang mga tainga habang binalot siya ng katahimikan. Ang metalikong tubo ay naglabas ng apoy na kulay orange-pula. Sinapian siya ni Nightingale mula sa likuran.
Tumingin si Agatha sa malawak na puting kapaligiran sa harap niya ngunit walang nakitang pagbabago. Tumingin siya ng may pagtataka kay Roland na ipinaliwanag na ang sandata ay kayang maglunsad ng mga bala, o maaari niyang isipin ang mga ito bilang mga higanteng palaso upang matamaan ang mga kalaban sa malayo. May mga bandila na inilagay bawat 1,000 metro, ang pinakamalayo ay nasa 5,000 metro. Ikinumpara ni Roland ang mga distansya gamit ang mga sinaunang panukat, na labis na ikinagulat ni Agatha. Sa kasamaang palad, masyadong malayo ang 5,000 metro para makita nila kung saan bumagsak ang bala. Pagkatapos ay naghanda siya para sa isang mabilis na pagpapaputok na demonstrasyon. Nang muling pumutok ang kanyan, handa na si Agatha at natakpan ang kanyang mga tainga. Ang kanyang nasaksihan ay kamangha-mangha. Hindi nagsisinungaling ang prinsipe, ang sandata ay talagang nagpapaputok ng mga bala, at sa bilis na hindi kayang sundan ng mata. Nakita niya ang mga pagsabog sa malayo. Habang tinitingnan ng mahabang baril ng sandata, nabighani si Agatha. Nang tanungin kung ito ba ay gawa ng mga mangkukulam, sinabi ni Roland na ito ay pinagsamang pagsisikap ng mga mangkukulam at mga ordinaryong tao. Nararamdaman ni Agatha ang pagbasag ng kanyang matagal ng pinaniniwalaan. Mali ba ang Federation mula sa simula? Totoo ba ang sinabi ng prinsipe? Nang makita ni Tilly ang bagong sandata, siya rin ay namangha. Nagtataka sina Ash at Andrea kung paano nagagawa ng sandata na magpakawala ng napakalaking lakas. Nararamdaman ni Tilly na sila ay malayo nang naiwan sa mga teknolohikal na pagsulong na nagdulot sa kanya ng kaunting panghihinayang. Nang makita ni Roland ang mabilis na pagkakased ng mga bala, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Ngunit kailangan niyang panatilihin ang isang misteryosong anyo upang maitago ang kanyang pag-aatubili. Naging maayos ang proseso ng pagpapaputok, at ang mga resulta ay nakakapagbigay pag-asa, lalo na base sa reaksyon ni Agatha na tila labis na nabigla. Gayunpaman, para kay Roland, malayo pa sa kasiyahan ang kanyan. Marami pang teknikalidad ang kailangang paghusayin, partikular ang maliit na silid ng sandata, na nagdudulot ng hindi sapat na saklaw. Pagkatapos ng hapunan, hinintay ni Roland si Tilly sa kanyang opisina. Nais niyang pag-usapan ang kanilang estratehiya para sa darating na ikatlong banal na digmaan at ang kanilang kinabukasan. Habang nagbubuhos ng tsaa, iniabot ni Roland ito kay Tilly. Tinanggap ni Tilly ang tsaa at tila naghihintay sa kanya na magpatuloy. Umaasa si Roland na si Tilly ay manatili at patuloy na sinasabing ang lakas ng mga demonyo ay hindi matukoy. Kailangan nilang tipunin ang lahat ng kapangyarihang maaari nilang ipunan upang magkaroon ng pagkakataon na manalo sa digmaang ito. Binanggit niya ang sandatang nakita nila kanina na kayang talunin ang mga demonyo. Uminom ng kaunti ng kanyang tsaa si Tilly at nanatiling tahimik sa mahabang panahon. Bagaman sinubukan ni Roland na panatilihing kalmado ang kanyang mukha, sabik siyang naghintay sa sagot ni Tilly. Sa wakas, binali ni Tilly ang katahimikan at nagtanong, kung siya ay mananatili, ano ang mangyayari sa mga mangkukulam sa Slumbering Island? Pinipigil ang kanyang kasabikan, sinabi ni Roland na dalhin silang lahat sa border town. Maglalaan siya ng lupa partikular para sa mga mangkukulam ng Slumbering Island. Si Tilly pa rin ang mangganguna sa kanila. Wala siyang pakialam kung hindi kayang lumaban ng mga mangkukulam na iyon para sa kanya. Naniniwala siyang may mahalagang papel na magagampanan ng mga suportang mangkukulam. Mukhang tinatanggap ni Tilly ang mapagbigay na alok, interesado sa parehong pakikipaglaban sa mga demonyo at sa kanyang mga akademikong interes. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang pangamba tungkol sa kasarinlan ng mga mangkukulam ng Slumbering Island. Kung lilipat sila sa kanlurang rehiyon at may sumiklab na kaguluhan, wala silang depensa. Bago pa man makapagprotesta si Roland at sabihing hindi ito mangyayari, pinutol siya ni Tilly. Binibigyang diin ang panganib ng pag-asa lamang sa salita. Nagtanong si Tilly ng isang bagay na nagpatahimik kay Roland, kung baligtarin ang mga papel, ipagkakatiwala ba ni Roland ang lahat sa isang kaalyado batay lamang sa salita? Nag-alinlangan si Roland. Malinaw ang sagot, hindi rin siya madaling magtitiwala sa iba. Inamin ni Roland na si Tilly ay kanyang kapatid at hindi niya ito sasaktan. Sa masakit na ekspresyon, pumikit si Tilly, sinusubukang iwaksi ang mga masamang alaala. Sa ngayon, gusto lang niyang manatiling kaalyado at suportahan ang pag-unlad ng border town sa abot ng kanyang makakaya.
Pagkatapos ng pag-alis ni Tilly, lumitaw si Nightingale. Umupo sa ibabaw ng mesa at nagsabi, hindi niya inaasahan na may isang taong hindi maaapektuhan ng mga salita ni Roland. Kilala ni Roland si Tilly. Hindi lubos na kumbinsido si Tilly. Lagi nang may tensyon sa kanilang relasyon. Ngunit interesado si Nightingale sa mga kalokohan ni Roland noong nasa palasyo pa siya. Habang isinasalaysay ni Roland ang kanyang mga kapilyuhan noong kabataan, nagkomento si Nightingale kung gaano siya ka-terrible noon, ngunit napansin din niyang parang hindi na siya kinasusuklaman ni Tilly ngayon. Nagbiro pa siya na kung sasama ang mga mangkukulam mula sa Slumbering Island at magkakaroon ng mas maraming katulad ni Ash, magiging abala siya. Hindi lahat ay kasing cute at masunurin. Marahil ay imahinasyon lamang ni Roland, ngunit mukhang nasiyahan si Nightingale sa kinalabasan ng gabi. Bigla, may kumatok sa pinto. Laking gulat ni Roland dahil halos hating gabi na. Ang pumasok ay si Agatha. Natuto si Agatha mula kay Wendy na lahat ng kaalaman ni Roland, tungkol sa mga baril o kanyan, ay nakadokumento sa mga libro. Pagkarinig nito, kinuha ni Roland ang 2 libro at sinabing naroon ang mga prinsipyo, ngunit wala ang mga pamamaraan ng paggawa, mga pangunahing aklat aralin lamang ang mga ito. Muling nagtanong si Agatha, kumpirmadong mga miyembro lang ng Union ng Mangkukulam ang maaaring mag-aral ng mga materyales na ito. Ipinahayag niya ang kanyang kagustuhan na sumali sa Union ng Mangkukulam. Medyo nagtataka, sinabi ni Roland na ang Union ng Mangkukulam ay partikular na organisasyon para sa border town, at ang Panginoon ng maliit na bayang ito ay isang simpleng mortal lamang. Ibinaba ni Agatha ang kanyang tingin at sinabing kung may mga armas na pwedeng gawin na sapat na makapangyarihan para labanan ang mga demonyo, habang napapanatili ang kaligtasan ng mga mangkukulam at walang salungatan sa federasyon, handa siyang makipagtulungan sa isang mortal. Nag-alinlangan siya ng sandali, marahil nahihirapan siyang sabihin na maglilingkod siya kay Roland. Inisip ni Roland na sasama si Agatha kay Tilly sa Slumbering Island. Gayunpaman, ipinahayag ni Agatha na ayaw na niyang tumakas, nais niyang masaksihan ang tagumpay dito mismo. Pagkaraan ng saglit, sinabi ni Roland na hindi niya masisiguro na hindi sila magkakasalungatan sa federasyon. Hinihinala ni Roland na maaaring hindi pa nabuwag ang federasyon, kundi rebranded at nagtago sa ilalim ng lupa. Batay sa impormasyong ibinigay ni Agatha tungkol sa pagtakas mula sa Tekira, ipinapalagay ni Roland na kung ang federasyon, kasama ang kanilang Transcendent Witch at isang grupo ng banal na mandirigma, ay lumipat dito, hindi sila dapat hindi napansin. Hinala niya na maaaring ang simbahan na ang bagong anyo ng federasyon. Duda ni Roland na kaya ng simpleng mga mortal na agawin ang kontrol mula sa mga mangkukulam. Iminumungkahi na marahil ang mga mangkukulam mismo ang nagpabago sa federasyon at naging organisasyon na nangangaso sa kanilang sarili, mas pinadali ang mass production ng God Punishment Soldiers. Hindi makapaniwala si Agatha sa mga sinabi ni Roland, bagaman binanggit ni Roland na ito ay isang hypothesis lamang. Kinuha ni Roland ang 2 makakapal na libro mula sa stand at iniharap kay Agatha. Isang kronika ng simbahan at tala ng 4 na dakilang kaharian na isinulat ng mga astrologo. Hinihikayat si Agatha na basahin ang mga ito. Sa seryosong tono, sinabi ni Roland na kailangang lipulin ang simbahan sa lahat ng paraan. Kung handa si Agatha na tumindig kasama niya laban sa mga demonyo, tatanggapin siya sa Union ng Mangkukulam. Kinabukasan, sa likod ng hardin, ipinakita ni Agatha ang kanyang kapangyarihan. Isinulat ni Scroll ang kanyang kakayahan na makalikha ng lamig na pagkatapos mag-evolve, ay nagbibigay kakayahan sa kanya na patigasin ang mga bagay kahit sa normal na temperatura. Nang tanungin tungkol sa ebolusyon ng kanyang mga kapangyarihan, ikinuwento ni Agatha na patuloy niyang sinubukan ang mas mabilis na pagpapalamig ng tubig. Hanggang sa isang eksena ang nagbigay sa kanya ng idea na lahat ng bagay ay umiiral sa 3 estado, gas, likido, at solid. Binanggit ni Roland ang kanyang pagkaunawa ay naisulat sa Universal Laws. Nang tanungin ni Agatha kung ano ang mga Universal Laws, nagulat si Agatha sa tila walang reaksyon ni Roland. Nagkomento si Roland tungkol sa ubiquitous presence ng mga gas sa mundo, idinagdag na ito ay karaniwang pangyayari. Binanggit niya na may iba't ibang gas, bawat isa ay may natatanging boiling at melting points, at lahat ng ito ay karaniwang kaalaman sa mga libro. Nainis si Agatha sa nalaman. Sinabi ni Roland na ang universo ay isang mundo ng gas.
Nagtampo si Agatha sa nalaman, ipinaliwanag na ang Universal Laws ay nagsusulat ng mga pananaw at paglalakbay ng mga high-order awakeners habang umuunlad ang kanilang mga kapangyarihan. Muling tinanggap ni Roland si Agatha at kalaunan ay itinuko siya sa alchemy workshop. Habang nag-iisip sa tanghalian, iniisip ni Roland ang malakihang produksyon ng nitroglycerin. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagkontrol sa temperatura. Kung ang temperatura ng malaking reaktor ay mapapanatili, maaaring ligtas na makagawa ng nitroglycerin sa malalaking batch. Gayunpaman, hindi siya lubos na sigurado kung ang pamamaraan na ito ay magtatagumpay. Sa mesa ng hapunan, nakasalo ni Roland si Margaret. Inakala ni Margaret na ang inaalala ni Roland ay dahil sa mataas na gastos sa pagdadala ng mga refugee, ang dahilan ng kanyang pag-aalala. Iwinaksi ni Roland ang ideya, sinabing iba ang kanyang iniisip at ipinahayag ang pasasalamat sa lahat ng ginawa ni Margaret. Pagkatapos dahan daw ang matapos ang kanyang sopas, malungkot na inihayag ni Margaret na hindi na siya makakapunta ng madalas sa border town sa susunod na taon. Ipinaliwanag niya na naglabas ng utos si Timothy na ipinagbabawal ang kalakalan ng saltpeter. Ang revelasyon na ito ay nagpamulat kay Roland. Ayon sa impormasyon ni Margaret mula sa City Hall, tila nagpaplano ang Royal Capital ng malawakang blockade at sanksyon sa kanlurang rehiyon. Hindi lang saltpeter, maging ang mga mangangalakal ay maaaring harangin sa Crimson Water City. Hindi lang ito makakaapekto sa border town, kundi pati na rin sa Changji Stronghold at Willow Town. Bagaman maraming maharlika ang laban dito, walang balak si Timothy na bawiin ang utos. Dahil dito, marahil ay hindi na makakadalaw si Margaret sa border town sa susunod na taon. Naisip ni Roland na itinulak niya si Timothy sa kanyang hangganan dahil ang kalakalan ng yaman ng border town. Sa kasalukuyan, limitado ang ginto sa kaban ng bayan. At ang saltpeter, na mahalaga para sa malakihang paggawa ng asido, ay kakaunti. Magdudulot ito ng malaking pagkaantala sa pag-upgrade ng mga sandata. Kung walang mga mangangalakal na pupunta sa border town, babagsak ang ekonomiya nito. Tumayo si Roland at kinausap si Margaret, sinigurado sa kanya na hindi magtatagal ang ganitong sitwasyon. Sa kanyang muling pagbisita, makikita niya ang isang ganap na nabagong bayan. Tiningnan siya ni Margaret na tila nagulat. Ipinaliwanag ni Roland na kapag natapos na ang buwan ng mga demonyo, itatatag niya ang isang direktang ruta ng kalakalan papunta sa fjord. Inimbitahan niya si Margaret na maging bahagi nito. Si Margaret, na may halatang pagkamausisa, itinuro na tila wala namang magandang daungan dito na papunta sa dagat. Sumagot si Roland, wala pa ngayon, pero maaari siyang magtayo ng isa. Plano niyang magtayo ng isang daungan sa timog bahagi ng border town, upang patagin ang mga baybaying bundok para mapadali ang transportasyon ng mga kalakal mula sa kanlurang teritoryo. Umaasa si Roland na magbibigay si Margaret ng mga barko para sa transportasyon at pagbebenta. Di nagtagal, ipinasok ng mga gwardya ni Roland ang mga pinakabagong produkto ng border town. Pumasok ang isang gwardya, dala ang isang pinggan na puno ng mga transparenting bote ng kristal. Si Margaret, dala ng kanyang pagkamausisa, ay binuksan ang isa at inamoy. Kaagad na kumislap ang kanyang mga mata. Ito ay pabango. Inusisa niya ang bote mula sa bawat anggulo, malinaw na humanga. Kung ihahambing sa mga produkto mula sa kabisera, ang pabango na ito ay mas mabango pa. Bukal sa loob ni Roland na bigyan si Margaret ng ilang bote. Nang tanungin ni Margaret tungkol sa taunang kakayahan sa produksyon, binanggit ni Roland na maaaring 10 beses pa ang dami nito kumpara sa kabisera. Gayunpaman, alam ni Roland sa kanyang sarili na kasama sina Liv at Evelyn, kaya niyang gumawa ng mas marami pa. Ang pagiging bihira ay nagbibigay ng halaga. Inaasahan niyang si Margaret ay magiging ahente para ibenta ang mga kalakal na ito. Pumayag si Margaret nang walang pag-aalinlangan. Alam niya ang gintong pagkakataon na nasa harapan niya. Sa labas ng bintana, bumibigat ang pagulan ng nyebe, malalaking piraso na kasing laki ng mga kuko ng daliri ay bumabagsak mula sa langit. Pagtingin sa labas, natatakpan ng nyebe ang bayan. Sa isang silid, magkakasamang nakaupo sina Tilly, Anna, at Agatha, tinatamasa ang init ng apoy mula sa uling, nag-uusap at nag-aaral. Ang dalawa sa kanila ay naakit sa nakakaintrigang bagong impormasyon.
Nang tanungin ni Agatha si Tilly kung ano si Roland noon, saglit na nag-atubili si Tilly. Pagkatapos ay sinabi niyang si Roland ay mayabang at duwag, matigas din ang ulo, sa kabuuan, siya ay may masamang ugali. Sinabi niya na may halong reklamo. Kahit na pagkatapos niyang dumating dito at nagpakita ng ilang pagbuti, mahirap pa rin hulaan kung ano ang nasa isip niya. Tumahimik ang silid. Naramdaman ni Tilly ang kakaibang tingin ng dalawa. Natawa si Anna, ipinahiwatig na iyon ang unang pagkakataon. Bago pa makapagsalita si Tilly upang ipaliwanag ang sarili, kinawayan siya ni Anna na mingiti, sinabing hindi mag-aalala ang prinsipe sa mga ganoong salita. Rason ni Anna na marahil ay may sariling mga paghihirap at nakaraan si Roland. Nagulat si Tilly dahil hindi kailanman ibinahagi ni Roland ang mga bagay na ito kay Anna. Idinagdag ni Anna na hindi niya kailanman tinanong at naniniwala siyang kung nais ni Roland na magbahagi, siya ay magbabahagi. Mula sa kanilang pag-uusap, ipinagpalagay ni Agatha na nagbago. Nang malaki si Roland mula sa dati niyang sarili. May mga usap-usapan sa Exploration Society na mas kakaiba ang isang tao, mas maaaring mayroon silang kakaibang mga ugali. Ang ganitong pagbabago kay Roland ay maaaring ituring na normal na pangyayari. Tinanong ni Agatha kung si Roland ba ay umaalulong sa buwan sa palasyo o matagal na nakatingin sa mga pader. Umiling si Tilly, sinabing maliban sa pagiging medyo kakaiba, wala siyang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, narinig niya ang mga kwento tungkol sa kanya na nagpahayag sa isang aralin sa korte na nais niyang magpakasal sa isang mangkukulam. Malamang, dahil dito, nagsimula ng hindi magustuhan siya ng kanyang mga nakatatandang kapatid. At ng kanyang ama, binanggit ni Agatha na ang pagpapakasal sa isang mangkukulam ay isang dakilang adhikain sa Akira. Nilinaw ni Tilly na iba ang panahon 400 taon na ang nakalilipas. Kung magpapakasal siya sa isang mangkukulam, wala siyang magiging tagapagmana upang magmana ng lahat. Napabuntong hininga si Tilly, umaasa na pagkatapos ng lahat ng oras na ito, nakalimutan na ni Roland ang mga kalokohang sinabi niya noon. Biglang nagsalita si Anna, ngunit nais pa rin ng prinsipe na magpakasal sa isang mangkukulam. Sa narinig, parehong nanlaki ang kanilang mga mata.